anniversary po sa ating lahat. At papasalamat din po ako at natawag po ako magpatuto sa inyong harapan. At una pong pinakapadaas na pagbate, pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. At ganun po, a blessed memory and teaching po sa ating beloved Assistant Lena si Almeida. At ganun po sa ating mga bisita, galing po sa ibang outreach, sa mga preachers po dito at sa mga workers din po. At sa inyong lahat na mga baguhan at dadihan po, bibabati po ako ng isang magandang hapon na po. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Way back po, year August po, dyan po ka na-save, 1996 po. Dyan po dumadabalo po kami ng aking nanay sa dako po ng Christ is Coming sa San Nicolas po. Doon po na hatid sundo po kami doon. Sa mura ko pong isipan sa 12 years old ko po at ganun din aking nanay na meron din po siyang ginagampanan doon at ako din po may ginagampanan din po doon bilang isang children's choir at isang tamborista nga po. Ngunit isang araw po na doon po ako natulog sa simbahan na yun na meron po akong nakita at kininto ko sa aking nanay, sabi niya, sana makahanap tayo ng mas magandang simbahan na talagang totoo. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, nandiyan po yung time na mag-overnight din po ang aking nanay at mayroon din po siyang nakasabay dito po sa Natividad po nung araw. Doon po din mag-overnight yung kapatid na yon. Ngunit salamat sa Panginoon, that time na sinabi ng aking nanay, subukan natin, ngunit hindi lang po subok. Talagang dito na po kami na-save. Kaya napapasalamat ako sa mga Panginoon na natanggap ko sa tubig sa pangalan ni Jesus. Diyan po na binagong aking pag-ugali. Noong araw po talagang suplada po ako dyan. Suplada po ako talagang kahit na anong gawin nila sa akin, talagang nagkikipaglaban po ako sa mga lalaki noon dahil nga po ayaw ko po yung linuloko nila ako, ngunit salamat sa Panginoon at binagbo ang aking pag-ugali. Ganon din po ang aking nanay na marami din po siyang karamdaman at ganon din po ang aking kapatid noong araw na maliit po yan, sinasabi noong araw na nag-overnight kami, naglalakad po kami sa dako po ng Natividad, kasama ko pong aking uncle na ngunit ngayon na kinuha na po ng ating mahal na Panginoon. Kasama namin yan, yung kapatid ko yan na maliit, binubuhat pa minsan ng aking uncle yan. Naalala ko po nung araw, sabi nga, minsan hindi namin naranasan sa Christ kami na maglakad. Meron kaming hatid sunto doon, ngunit dito naranasan namin. Ngunit salamat sa Panginoon, sa tagal namin naglilingkod, meron pong 2 years na nagpaglilingkod namin nung araw. Sa Christ is Coming, talagang pumupunta po sa aming bahay yan. Sabi nila, bubalik daw kami sa Christ Coming. Ngunit sabi ng aking nanay, nasubukan namin ang tunay na gawa ng mahal na Panginoon na binagong aming buhay, binago ng aming kasuotan. Kaya nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon, talagang wala silang pong nagawa sa amin kahit anong sabihin nilang hatid suntok kami. Ngunit dito naranasan kami maglakad, ngunit masayang masaya kami dahil nga po binagong aming pamumuhay. Amen. Hindi Praise natin the Lord. nabibili ang peace of mind sa bawat isa sa ating mga kapatid. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga Panginoon. Way back 2003 po, diyan po ang aking tatay na taga-usig namin. Talagang sinasabi niyang aalis kami dito sa gabay nito dahil nga po tuwing overnight, wala po kami sa bahay. Nandun po kami nung araw sa Natividad, nag-overnight. Ngunit sabi ng aking tatay, anong pipiliin mo? Sabi nga ng aking nanay, kung ako o yung gawain mo. Ngunit sabi ng aking nanay, sa gawain na ito, pinili ng aking nanay. Sabi niya, lahat ng karamdaman ko pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. At Praise aking the Lord. kasuotan binago niya. Ngunit salamat. That time mga kapatid, sa year na yan, akala namin trangkaso lang dahil nga po mataas po ang body temp niya. Hindi po yan bumababa. Ngunit nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil nga po mga kapatid niya po sa dako ng Manila po, sinabi nilang i-hospital mo. Sinundan po ng aking nanay yan para wala po silang masabi sa amin. That time, nag-aaral din po ako. On that time, nagsasamor din po ako. Nagtutumlis ako dyan. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw ang aming inaasahan. Sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon sa loob ng 19 days sa UST Hospital. Diyan po yung ate ko, doon po nga po nagkatrabaho. Sinamahan po ang aking tatay. Ngunit pasalamat ako, may makapatiran po doon na pumupunta.
tinawag ang aking nanay na magpatotoo po sila. Salamat sa mga Panginoon at dyan po tinanggap pong aking ang mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon. Salamat sa mga Panginoon at dyan po kahit di po siya nabautismuhan, meron na po siyang pagbabagong naramdaman. At noon po umuwi siya po doon, dito po sa Pangasinan, dyan po doon po sa natibidad po nung araw gawain natin, doon po tumanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dyan po na stand po na pinalakad pong ang mahal na Panginoon ang aking tatay. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa mga pagsubok na dumating sa akin last year. Nandiyan po na wala po ako dito, nandiyan po na hindi ko po nakita ang pagkamatay ng aking lula, ngunit salamat sa Panginoon, kinuha niya pong matiwasay. Hindi po siya nagkasakit, talagang bigla-bigla po. Salamat sa Panginoon din po sa na-disgrasya din po ang aking kuya na talaga po ng istorya po ang aking kuya dahil nga wala po ako dito. Sa daw ko po ko rin ibang bansa, ngunit papasalamat ako sa gabi ng ating mahal pa sa aking kuya na dyan po na talagang namatay po on the spot yung bumamangga po sa kanya, talaga po, yung sidecar na po na bumangga talagang yuping-yupi, sabi ng aking kuya. Ngunit ang tricycle na dinadrive ng aking kuya, yung tricycle niya po talagang kunting yupi lang, talagang wala pong nangyari sa aking kuya. Kaya papasalamat ako sa Panginoon sa mga paggabay niya po sa aking mahal sa buhay. At ako din po sa mga mahal ko sa buhay sa ibang bansa, nandiyan po na kahit hiwa-hiwalay po kayo, hindi kami nakikita on internet lang po kami, ngunit papasalamat ako diyan po ang paggabay niya sa amin. Ang lahat ng